Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising na Aries for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi niyo po alam yung sun, moon at rising sa inyo, so importante siya. Sa end ko ng video, may link tayo para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung gusto niyo pong magpa-schedule ng private readings or spellworks or donate, you can use the details at the description below or the thanks button sa baba. Aries, kamusta ka? Pasensya na, medyo masama pakiramdam ko upon recording of this video. Gamit natin yung ibang deck. So, kamusta ka? So, we have here is the Magician. Okay. Well, andun yung point kasi na, Aries, na you are losing a lot of things. Parang ang daming nawawala, ang daming nagsastop, ang daming pending. Biglang yung mga ine-expect mo, hindi siya dumarating or nangyayari. It's okay. Hindi yan setback. Di ba, Mira? Hindi siya setback. It is a way of the universe na medyo nagpapaalala na kalma ka lang. Masyado ka nagmamadali nung gustong iparating sa'yo ng universe. Oo, andoon na may hinahabol ka mga deadlines, may hinahabol ka na mga commitments, pero medyo pakinggan natin yung sinabi ni King Solomon that there is a time for everything, a season for every activity under the sun. Hindi mo kailangang i-pressure yung sarili mo into doing things right now. Actually, ito yung moment na medyo kailangan mong, just like mga pusa, matulog, magpahinga, rest. Kumbaga, bigyan mo ng chance yung sarili mo na makabalik doon sa dating level of energy na meron ka. Now, what's crossing you, as we have here, is the Page of Water or the Page of Cups. Actually, ikaw din naman yung nagpe-pressure sa sarili mo. Ikaw din yung nagsasabi na dapat ganito or dapat ganyan. Ikaw yung nagsiset ng mga medyo hindi na siya realistic na deadlines para sa sarili mo, na nawawala na yung essence na ine-enjoy mo din yung ginagawa mo. Kasi importante din yun eh. Hindi naman pwede na you are doing things na napipilitan ka or labag sa kalooban mo. Andoon kasi na sinasabi din ng cards na nawala na yung pinaka-reasons kung bakit mo sinimulan to or ba't mo pinagpapatuloy. It's time na balikan mo. Ano ba talaga yung pinaka-reasons? Bakit mo sinimulan to? Bakit mo tina-target yung mga goals mo to? Now, yung desire card mo is the Seven of Fire. Alam mo, tama din naman na patunayan natin sa mga tao na nagda-down sa atin na mali sila, na yung actions mo, kumbaga yung ginagawa mo, makikita nila na, okay, nagkamali sila. Kumbaga, gumaganti tayo sa pamamaraan na kung saan pinapakita natin through the works of our labor, through our actions, that mali sila at meron kang patutunguhan. Pero andoon din na nagre-remind ang card sa'yo na huwag yun ang maging main goal mo talaga. I-divert mo ngayon na yung magiging main goal mo is ginagawa mo to para na sa sarili mo. Oo, doon nagsimula na gusto mong makaganti sa ganung pamamaraan, pero i-shift mo ngayon yung energies mo. Focus mo that this is for your own personal development. Kasi magiging iba yung flow ng energy mo, magiging mas maayos siya. And andoon yung pressures na nilalagay mo sa sarili mo, makikita mo unti-unti, nagle-level down siya. Kaya yung stress mo medyo mababawasan na rin. Now, yung foundation mo kasi is a card of the Tower. Well, gets ko naman then na ang daming tong recent mga linggon to, na ang dami mong pinagdaanan na transformation. Andiyan na because of miscommunication, may mga naging hindi kayo kasundo na tao. Yung maayos naman yung intention nyo, maayos yung purpose nyo, pero
ang nakakaloka lang, minasama. Yung tipong iniba yung ibig sabihin, iniba yung pagkakaintindi. Siguro gano'n talaga, no, kapag may mga tao sa paligid natin na mahina yung comprehension nila o ayaw nilang i-open yung sarili nila doon sa gusto nating ipahiwatig or gustong sabihin. Or sabi nga iba, selective hearing or selective reading na yung nangyayari. So, andoon na, natutunan, you got out from those changes. Kaya nagigets ko naman bakit nagmamadali ka kasi ang mga naging delay sila. Although with the page of fire, ito nakakatuwa in the past na nagkaroon ka ng moment na kung saan binigyan mo ng yung in your past na you use those as a challenge. Parang sabi natin, because of those miscommunication, ang dami sa inyo na mas pinili nyo, mas palawigin pa yung vocabulary nyo, mas pinili nyo palalimin yung understanding nyo. Nagkaroon siya ng positive outcome. Pero kasi, tama ka din naman, hindi naman pwedeng ikaw lang lagi umiintindi. Hindi naman pwedeng ikaw lagi yung andoon para saluhin sila. It should be a give and take basis. Tama ka doon. Nag-agree ako sa ganong klaseng mindset mo. And tama ka rin, nag-agree ako, na kung may yung mga tao is hindi nila kayang suklian yung mga ginagawa mo, it's time to move away from them. Which is, papasok tayo sa card of the world. Well, hindi pa tapos kasi transformation. Although yung transformation na nangyayari sa'yo is, yung mga nangyari sa'yo is outside o yung nasa paligid mo. This time, the world wants, yung card of the world sinasabi na, yung transformation na gagawin naman ng universe is deep within you. Andoon na, bibigyan ka ng chance ng universe to embrace what you need to embrace and let go what you need to let go. Kasi, alam mo sa sarili mo din na meron ka mga trades na hindi maganda. And, yung gusto ko din sa'yo, willing ka baguhin yun, willing ka na akuin yung pagkakamali mo, at harapin yung consequences nun, at andoon na maghanap ng way para maitama to at hindi na mangyari. So, you're on the right track. What you are losing is not really a loss, but rather excess baggage. Mga energies na hindi na tumutulong or hindi na nakakatulong sa growth mo. Kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa future videos natin. But for now, let's check. Ano ba yung ibang sinasabi ng cards? Your physical environment we have here is the card of the moon. Alam mo, tama. This is not the time para magkaroon tayo ng mga emotional breakdown. Siguro ganun talaga, nagbe-breakdown ka na lang afterwards. Ang tipong, okay, tapos na yung nangyari, saka ka bilang makakaramdam ng takot. Yung parang, ang dating, delayed reaction siya. Actually, maganda rin siya in a way kasi during that time ng mga nangyayaring bagay, or sabihin, crisis, hindi kayo isa sa mga casualties. Isa ka sa mga leaders na kung saan naghahanap ng solution doon sa nangyayari. Although your emotional environment is sa 9 of waters tayo, andoon kasi na alam mo, hindi kita masisisi din na minsan kapag may mga nangyaring hindi maganda, gusto mo na lang talagang jombagin yung tao na mga kasama mo kasi puro emotions yung gumagana. So, parang, ba, wala tayong nare-resolve. Parang, ina-acknowledge mo na ganun yung situation emotionally. Pero may part kasi na napipikong ka din eh. Kasi, hindi sila makaintindi na hindi nila pwedeng gamitin yung emotions nila or they need to think clearly. So, hindi kita maasisisi na minsan gusto mo talagang mag-resort into literal na manchombag ng tao. Pero wag natin gagawin yan, ha? Now, yung hopes and fears mo, we have here is the 9 of air. Alam mo, ang dami mo pang Ang nakakatuwa dito sa internal transformation mo, is andoon, ang dami mong matututunan and ang nakakaloka, meron ka mga mag-discover about yourself
na parang hindi mo alam na you have this capacity all along. Na parang, hala, kaya ko pala to, or hala, pwede pala to, or ay, wow, I have this capacity or this skill. So this is a moment of discoveries and rediscoveries. Because in the future, we have here is yung card of love. Literal, ipapakita mo sa sarili mo how to take care of yourself. Anong kasi na masyado mong, yun nga, inintindi, iba, nag-adjust ka para sa ibang tao. Well, that moment or that time, titigil siya ngayon. Andoon na ikaw ang magiging bida sa sarili mong kwento. Ikaw yung magiging sentro ng mga desisyon mo, kung ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo, ano yung hinihintay mo. Andoon na ang magiging, kumbaga, mag-rearrange yung priority settings mo na ang pinakataas is ikaw naman. And this is the transformation na kailangan para sa'yo. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, don't forget to subscribe, like, and share as well. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you on our next video. So, mula po sa Baguio City, have a great day. Bye for now.